habang naglalakbay sina Arthur at ang kanyang grupo patungong Ceres City, lumipas ang ilang araw, unti-unting umuusad ang kanilang paglalakbay sa gitna ng kagubatan. Sa panahong ito, dumaan din ang kaarawan ni Arthur, isang simpleng selebrasyon, ngunit may natatanging regalo mula kay Jasmine, isang maayos na pagkakagawang punyal. Tahimik niyang iniabot ito kay Arthur, ipinaliliwanag na ito'y hindi lang para sa kanyang kaarawan, kundi pati na rin para sa kanyang pagsasanay. Pinahalagahan ni Arthur ang regalo, nauunawaan ang kahalagahan nito hindi lang bilang sandata kundi bilang tanda ng pagtitiwala ni Jasmine sa kanya. Sa isa sa kanilang mga pahinga, tumigil sila sa isang magandang talon upang makapagpahinga at maligo. Si Arthur ay tinutulungan ng kanyang ina, si Alice, na siya'y paliguan. Samantala, si Adam, na laging palabiro, nagsimulang magwisik ng tubig sa kanyang sariling buhok habang si Durden ay natutuwang nakatitig. Hindi niya napansin na sa likuran niya, si Helen at Reynolds ay nagpalitan ng tingin, tila may pinaplano. Sa isang iglap, itinulak ni Reynolds si Durden ng malakas, dahilan upang mahulog ito sa talon, diretsyo kay Adam na napasigaw sa gulat habang bumagsak sa tubig. Nagtawanan ang buong grupo habang umahon ang dalawa, parehong nagulat sa nangyari. Ang ganitong masasayang sandali ang nagbibigay liwanag sa kanilang paglalakbay, isang paalala na sa kabila ng mga panganib na kanilang kinakaharap. May puwang pa rin para sa kasayahan, habang nagpapatuyo at naghahanda ng umalis, pinag-isipan ni Arthur ang kanilang progreso. Ang pagsasanay kasama sina Adam, Helen, at ang kanyang ama ay nagbunga ng magagandang resulta, unti-unting gumagaling ang bawat isa. Ngunit ang pinakanakamamangha sa kanya ay ang bilis ng pagkatuto ni Jasmine, lalo na sa teknik ng feint step. Sa kabila ng pagiging tahimik nito, ipinakita ni Jasmine ang kahanga-hangang kakayahan sa pagsipsip ng kaalaman, tila likas na sa kanya ang mabilis matuto. Naging masigasig ito sa kanyang pagsasanay, at hindi maiwasan ni Arthur ang makaramdam ng kaunting kasiyahan habang nasasaksihan ang kanyang pag-unlad. Maya-maya, tinawag ni Alice ang anak, sinabihan siyang magmadali upang maipagpatuloy na nila ang paglalakbay. Sandali lang, Mom, sagot ni Arthur bago sumakay muli sa karwahe. Sa kanilang paglalakbay, nagkwento si Adam, nagbabalik tanaw sa kanilang nakaraan. Alam mo, Art, naaalala ko pa nung laging pinapahamak kami ng tatay mo, natatawang sabi niya. Napangiti si Helen at siningitan ito ng komento, sigurado akong hindi lang si Ray ang nagpasimuno ng gulo noon. Hindi ba may pagkakataong ikaw mismo ang nakapagpasabog ng, ngunit bago pa niya matapos ang sinasabi, dali-daling iniba ni Adam ang usapan. Ay, ano yon? Wala lang.